Purihin po ang Diyos. Amen. At ako'y tuwan-tuwa sa ating music team, sa ating IT. Kasi naihayon nila. Sabi nga sa amin, naihayon, naitawid yung buong sitwasyon ng na hindi magandang pinagdaanan na naririyan sila. Purihin po ang Panginoon at patuloy na pagpapala ng Diyos sa atin sa araw na ito at sa lahat po ng naaabot ng ating paglilingkod na ito. Ang magandang balita po sa ating bayan, pababa na ng pababa ang bilang ng mga active cases. At ang San Pedro, 0 active case na. Talagang dapat na tayong magpasalamat. May magandang balita na, may blessing na, at may pag-asa na tayo na muli sisigla ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Dahil hirap tayong lumabas, pero ngayon ay medyo nakakaluwag na tayo. So, muli nang may sasagawa ang layunin ng Panginoon sa atin, ang makapag-akay pang muli ng mga kaluluwa papalapit sa Kanya. Ngayon tinatawag na New Normal. At sa ating series po ay napag-aralan natin na dumating ang magandang balita ng pagsilang ng ating Panginoon Jesucristo, kasama ng mabuting balita ang blessings, ang pagpapala, at kasama ng pagpapalang yan ang ating buhay na pag-asa, the blessed hope na ating inaasahan mula sa ating Panginoon Jesucristo. Sabi po ng ating series, ano ba yung ating series? Hello? Ano ba series natin nakaraan, 3 linggo? The reason for this season. At si Jesus Christ ngayon. Pero kung natatandaan po ninyo, meron isang topic na diniscuss si Pastor Hill, we are the reason. Tayo ang tunay na dahilan, tayo ang malalim na dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus, ang pagsilang ni Jesus ang dahilan ng celebration, pero ang pagpunta ni Jesus dito, ang kadahilanan naman po ay tayo. Dahil ang sabi niya, He came to seek and save the lost. At tayong lahat ay kasama doon. Kaya tayo ang mas malalim na dahilan kung bakit nagkatawan tao ang ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay hanapin, upang tayo ay mailigtas, maiahon sa ating hindi magandang kalagayan bilang mga tao. So nahayag po sa atin ang pag-ibig ng Diyos, ang kahabagan at ang pagpapatawad niya. At ngayon ay nabubuhay tayo sa isang buhay na pag-asa na habang hinihintay natin ang muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So sa lahat po ng iyan na tinanggap natin, sa lahat ng iyan na nai-enjoy natin, sa lahat ng iyan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ginawa ng ating Diyos, sino po ang nakikinabang? Sa ginawa ng Panginoon, sino ang nakikinabang? Amen, tayo. Hindi naman kailangan ng Diyos ang pakinabang. Tayo ang nakikinabang. At dahil po sa lahat ng iyan, na lahat ng kanyang ginawa ay para sa atin, mayroon naman pong inaasahan ng Diyos mula sa atin. Hello? 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 Mayroong inaasahan ang Diyos mula sa atin. Dahil mahal na mahal niya tayo, meron siyang inaasahan sa atin. At yung po nga, kanyang inaasahan na yon ay ipinalam sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating kapatid na si Apostol Pablo sa kanyang sulat na ikalawang Timoteo, at ayan po ang ating pag-uusapan. Dahil po sa pagkilala natin kay Kristo bilang ating Panginoon, tayo ay tinawag para sa Kanyang layunin. Tinawag po tayo ng Diyos dahil may layunin ng Diyos
para sa atin. At alam po natin na may layunin, may plano ang Diyos para sa pilar. Naniniwala po ba kayo roon? Bakit ba pilar ang pangalan ng ating simbahan? Dahil po alam natin na ang pilar, ang haligi, saan ba nakalagay ang haligi? Alin ba dito haligi? Yun. Ang haligi, nakabaon, nakatanim ng malalim hanggang sa umabot sa pundasyon. Amen. At ang ating pundasyon, si Jesus Christ. Kapag ka ang haligi hindi nakaabot sa pundasyon, hindi nakatanim sa pundasyon, ano mangyayari sa structure? Ano mangyayari sa building? Mahina, uuga, kakalog, babagsak. Dahil po diyan, kaya tayo tinawag sa pilar, ay upang tayo ay maging matibay. Dahil ang pilar, may dinadalang bigat, may dinadalang pasanin, may sinusuportahan, at kaya dapat ito ay matibay, dapat ito ay matatag. Alam natin ang ating pundasyon ay si Jesus Christ, kaya dapat na matatag tayong nakaugnay sa Kanya. Dahil kung ikaw ay pilar at hindi ka nakaugnay kay Jesus Christ, kawawa naman yung sinusuportahan mo. Pagbagsak mo, kasama siya. Kuha po nyo. Kaya kinakailangan yung mga taga-pilar ay talagang matitibay, matatatag. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon, a call to perseverance. Mas higit natin kailangan tayo maging magpursige, mas kailangan natin tayo magtiyaga, mas kailangan natin tayo ay determinado sa ating gawain, sa layunin ng Diyos sa atin. At yan po ang ating pag-uusapan, a call to perseverance. At ang ating pong topic ay sevenfold description of believers. Sevenfold description of believers. Yun po ay makikita natin sa mga passage na yan sa 2 Timothy chapter 2, verses 1 to 6, verse 15, verses 20 and 21, verses 24 and 25. So, nakalagay diyan, ang perseverance ay pagtitiyaga, pagsisigasig, endurance, determination, persistence, at matapang na pagpapatuloy. Hindi ka magpipersevere kung wala kang katapangan na ipagpatuloy ang gawain itinalaga sa atin ng Panginoon. Okay. Number 1. Doon po sa verse 1 ng 2 Timothy chapter 2, bilang mga anak. As sons, sabi, you therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So bilang mga anak, we are to be strong in the grace of Christ. Paano po ba yun? Si Timothy, alam natin si Timothy ay bunga ng ministry ni Paul. Ngunit bilang mananampalataya, siya ay anak ng Diyos, katulad ng kalagayan nating lahat na tayo ay nagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakilala natin at pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. At bilang anak, kailangan tayong lumaki, kailangan tayong lumago, di lamang sa physical, di lamang sa intellectual, hindi lamang sa spiritual, kundi higit sa lahat ay ang spiritual nating kalaguan. Kung paano po ang isang sanggol ay nangangailangan ng paglaki sa pamagitan ng kanyang pagkain, ng kanyang gatas, ng sariwang hangin, ng kanyang pagkain, ng kanyang tulog, ng kanyang exercise, kailangan din natin ang pagkain. Ano ang ating pagkain? Ang salita ng Diyos, ang ating fresh air, ang ating prayer, ang ating pagtulog, yung ating rest and communion with God. Palagay ko, sobra tayo sa rest and communion with God. Amen. Sa nakaraang kulang 2 taon,
Parang marami ang rest. At ang ating exercise ay ano po, yung ating Christian service. Growth is not automatic. Meron tayong kailangan gawin upang tayo ay lumago. Dahil kung tayo ay lalago ng hindi malusog, anong tawag doon? Malnourished? Malnourished ba ang tawag doon? Sa lumalaki pero hindi naman malusog. Kulang sa lakas, kulang sa stamina, kulang sa maraming bagay. Kaya dapat po na kailangan natin ng salita ng Diyos, ang panalangin, ang pakikipag-ugnayang patuloy sa Kanya, at ang ating paglilingkod. So bilang mga anak ng Diyos, kailangan po nating isagawa ang ating gawain ng may kumpleto, may buong pagtitiwala, trusting Christ completely. Hindi po natin pwedeng isagawa ang gawain ng Panginoon sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating kaalaman, sa sarili nating lakas. Ang grasya po ng Panginoon ay yung tayo ay buong-buong magtiwala sa Kanya bilang ating Panginoon. So number 1 po ay yung pagiging anak. Inaasahan niya sa atin. At sa number 2, as soldiers. Sa verses 3 and 4, ano po sabi? You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. No one, okay na magbasa nun, ha? As soldiers, we are to be steadfast, we are to be disciplined. Bilang mga kawal, mga sundalo, ay kinakailangan tayo ay maging matatag at disiplinado. Maraming pinagdadaan ng hirap ang isang sundalo, ang isang kawal. Unang-una, kailangan niyang iwanan ang kanyang tahanan. Kailangan niyang iwanan ang kanyang pamilya. Kailangan niyang iwanan ang kanyang mga mahal sa buhay. Kailangan niyang maging handa sa tag-init, sa taglamig, sa mga nakakapagod na mga exercise. Kailangan niyang mabuhay sa kung ano ang inirarasyon sa kanya. At higit sa lahat, kailangan niyang mabuhay na siya ay inihahanda sa pagharap sa kaaway. Ang ating spiritual life, ginagawa ng isang sundalo ang lahat ng pagtitiis na iyon para kay Kristo. So yung ating spiritual life, dapat din meron tayong ginagawang pagtitiis alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo, alang-alang sa ating gawain sa ating Panginoon. At lagi tayong may makakaharap na mga problema, may makakaharap tayong mga kaaway. Kaya naglalagay ng kawal ang Panginoon ay dahil merong mga kaaway. Hindi mo kailangan ng sundalo kung wala kang kaaway. Kaya nagpaparami ng sundalo dahil may nagbabantang kaaway sa ating sa isang lugar, sa isang bayan, sa isang bansa. So bilang mga sundalo na tayo nagtitiis alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo, iwasan natin ang anumang pamumuhay na walang kaugnayan sa ating pagiging kawal upang mabigyan natin ng kasiyahan ang ating pinuno. Kinakailangan tayo ay mas matatag. Makabuo tayo ng isang SWAT, isang spiritual warfare action team na talagang haharap sa ating mga kaaway, talagang haharap sa ating mga magiging banta sa ating pagiging mananampalataya. So yun ang number 2 as soldiers. And number 3 as athletes, bilang mga manlalaro. Bilang mga manlalaro, we are to strive according to the rules of the game. Ang isang manlalaro sa anumang laro ay hindi maaaring tumanggap ng anumang gantimpala kahit na siya'y manalo kung mayroon siyang nilabag na tuntunin sa laro. Kaya nga po sinisiyasat ang bawat paglalaro ay upang makita kung mayroon siyang nilabag, kung mayroon siyang sinuway na mga tuntunin ng laro. At ang lahat ng tuntunin na ating buhay Kristiyano ay nakasulat ng lahat. Nakalista ng lahat ang bawat tuntunin para sa atin bilang mga mananampalataya.
Nakalista ng lahat kung ano ang dapat nating gawin. Ang kailangan na lamang ay pag-aralan natin ito at hilingin ang pagpapaunawa ng banal na Espiritu upang matupad ito, upang matupad natin ang mga tuntuning ito. Number 4, as a farmer, we are to work hard for a harvest. Kinakailangan bilang mga magsasaka, kinakailangan nating magsipag, magsumikap upang magkaroon tayo ng pakinabang. Bago magkaroon ng pakinabang ang isang magsasaka, kinakailangan niyang magpakasipag. Ihanda ang lupa bago isabog ang binhi. Una ang pagpapagal bago ang pakinabang. Kung kayo po ay nakaranas makapunta ng bukid at mayroong isang piraso ng bukid na maganda ang mga halaman at mayroong isang piraso ng bukid na hindi maganda ang mga halaman, alam ninyo na ang ibig sabihin noon. Masipag yung nag-aalaga ng magandang bukid at tamad yung magsasaka doon sa bukid na dahil hindi niya naalagaan, hindi niya naaalis ang damo, hindi niya naaalis ang mga umaagaw sa sustansya ng halaman. Kaya ano nangyayari? Hindi magiging kapaki-pakinabang ang kanyang bukid. Kung umani man siya ay kokonti lamang. Ganyan din po sa ating gawain sa Panginoon. Kailangan nating magpakasipag. Hindi po pwede sa paglilingkod sa Panginoon ang tutulog-tulog. Hindi pwedeng tatamad-tamad dahil, di ba sabi ng Bible? Tuwa yung apo ko dun sa isang verse ng Bible. Yung daw tamad ay, ang gagawin sa tamad? Huwag pakainin. Tuwa yung apo ko dun eh. Kasi may hilig kumain yun eh. Kaya hindi siya pwedeng magtamad. Gayon din po sa ating gawain sa Panginoon. Ang tatamad-tamad ay hindi kakain. And number 5, as a worker, we are to be skilled in using our tools. Ang bawat nagtatrabaho, ang bawat manggagawa, ay kinakailangan ang skillfulness sa paggamit ng anumang kanyang tools. Kaya kung papansinin po natin, pagka mayroong mga kumpanya na nagkakaroon ng hiring, meron silang nakalagay na skilled workers ang kailangan nila. Yung mga sanay, magtrabaho, sanay gumamit ng kanilang mga tools. At bilang manggagawa, dapat din tayo ay mayroong kasanayan sa paggamit ng ating mga kasangkapan. At ang ating kasangkapan ay ang salita ng katotohanan. At upang tayo maging manggagawang walang dapat ikahiya, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth, kailangang sapat at matuwid ang pagkaunawa natin sa salita ng Diyos. Dapat lagi tayong nag-aaral, dapat lagi tayong nagsasaliksik. Dapat kung ano ang ating natutunan na sa ating isip, dapat magtuloy ito sa ating puso. Yung po ang tinatawag na 12 inches journey. Mula dun sa ating isip, bababa po yun sa ating puso upang maisapa mo. Napakadali pong sabihin na, Panginoon, tulungan mo po kami na matanim sa aming isip ang iyong salita. Napakadaling sabihin na, Panginoon, tulungan mo po kami na matanim sa aming puso ang iyong salita. Pero hanggat yung ating nalalaman sa ating isipan ay hindi nahuhulog sa ating puso, hindi po yun matatanim. At para po yun matanim, kinakailangan ang ating meditation. Kahit na gaano karami ang ating nalalaman sa salita ng Diyos, alam natin, pero hindi natin ito na-meditate, hindi natin ito napapagbulay-bulay, hindi natin nakakatas kung ano talaga ang magiging pakinabang natin spiritually doon sa salita ng Diyos, hindi po natin ito may ipamuhay. Kinakailangan na talagang maintindihan, maunawaan natin upang maisagawa natin ang salita ng Diyos. And number 6, as vessels. We are to be consecrated, clean, available for the Lord. Bilang mga kasangkapan tayo ay dapat
nakatalaga, malinis at laging handa sa paggamit ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang mga manggagawa ng Panginoon, ewan ko po kung nakaranas na kayo, na kahit 10 oras ng gabi, may pagkakataon na tatawagin tayo ng Panginoon para maglingkod. Sino po nakaranas na sa inyo ng 10 oras ng gabi na kinakailangan pa niyang mag-minister? Matagal na po ito, pero minsan, 12 o'clock na, kauwi ko lang galing sa biyahe, pagka may dumating isang kapatiran na member member ko na cell group. Meron daw kaming ipagpe-pray. Kasi daw, medyo iba yung kilos nung dalaga na. Matalim ang tingin, kasi na bagong dating, ilang araw pa lamang galing probinsya, pero pagdating, napansin nila, ibang kilos, ibang pananalita, iba medyo tumatalim yung pagtingin, at nung bandang huli, naghahawak na daw ng kutsilyo. Natatakot na yung member natin, kaya gusto niyang may pag-pray. Sabi ko, sige Panginoon, pangalan mo naman ang nakataya dito eh. Hindi naman pangalan ko, ano ba magagawa ko dito? So pinuntahan namin, at medyo kinakausap ng sandali, at nung pumayag na nagpray kami, pagkatapos ng prayer, medyo kumalma naman, at yung medyo kalmado na, iniwanan ko na, kinabukasan ng binalikan ko, talagang normal na yung kilos, normal na yung pananalita, at sabi ng ating kapatid ay maayos na yung bata. So, kailangan bilang mga vessels, bilang mga sisidlan, bilang mga kasangkapan, handa tayo sa anumang oras, sa anumang pagkakataon. Maging sa anumang 10 oras ng gabi ay kung kailangan ng Panginoon ang ating pag-minister, kinakailangang malaya tayong susunod, malaya tayong tutugon. Hindi natin pwedeng sabihin inaantok ka na pagdating sa ministry. Hindi natin pwedeng sabihin pagod na ako pagdating sa ministry. Isa pang karanasan ko po ay meron ding sinundo rin ako ng isang kapatiran, ipagpe-pray daw. Dahil iba rin yung takbo ng pag-iisip, nagsasalita ng maraming mga salitang hindi magkakaugnay. So nung dumating kami, meron palang manggagamot. So nung kami dumadating ng pumapasok ng bahay, lalong yung pagsasalita, para nagwawala. So noong sabi noong kapatiran natin na pagpe-pray, umalis yung sinasabing manggagamot. Iniwanan kami. So nung iniwanan kami, kumalma yung bata. At noong kumalma yung bata, may pag-pray namin. So naging kalmado na yung bata. Kinabukasan, binalikan uli namin. Marami ng kapatiran nung kinabukasan. Pagdating namin, sabi ko, nasaan na yung pinag-pray natin? Hindi ko makita. Inaasahan ko nakaupo doon sa kasama ng mga kapatiran. Hindi ko makita. Sabi sa akin nung kapatid, ayan nagsaserve ng drinks. Hindi ko na nakita, hindi ko na nakilala. Dahil ibang-ibang itsura niya, ibang-ibang anyo doon sa nung kahapon na pinag-pray namin. So, ang ibig sabihin lamang, kapag kailangan tayo ng Panginoon sa anumang sitwasyon, kinakailangang available tayo bilang mga vessels. Kaya nga kailangang laging nakahanda, laging yung availability natin na anumang oras na tatawagin tayo ng Panginoon ay naroon tayo susunod ng walang pag-aalinlangan, ng walang anong tawag doon sa salitang pagkukuli, yung urong sulong, yung ayaw agad, medyo nagdadalawang isip. Hindi gusto ng Panginoon dahil, ano sabi ni Santiago, kung nagdadalawang isip ka, ay hindi ka
karapat-dapat. Kinakailangan, ayun agad. Okay. So, and number 7, as servants, we must be patient, gentle, kind, and helpful. Bilang mga lingkod, ang lingkod ng Diyos ay di dapat nakikipag-away. Sa halip, dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matiyaga. Kailangang mahinahon niyang pangaralan ang mga sumasalungat sa Kanya sa pag-asang patatawarin sila ng Diyos at takayin sa pagkabatid ng katotohanan. So, kinakailangan ng isang lingkod ng Panginoon ay hindi magagalitin, kumbaga kayang kontrolin yung kanyang sarili sa anumang sitwasyon upang hindi mahulog sa kaguluhan o sa pakikipag-away. Kailangang mahinahon niyang pangaralan ang mga sumasalungat sa Kanya. So, sino makakagawa ng lahat ng ito? Kasi nasabi ni Pablo doon sa kanyang sulat kay Timoteo. Sino makakagawa nito? Na ikaw bilang anak ng Diyos, na ikaw bilang isang manggagawa, bilang isang magsasaka, bilang isang kawal, lahat ng ito, inaasahan ng Diyos sa kanyang mga anak. Lahat ng ito, inaasahan ng Diyos sa atin. Dahil tayo ay taga-pilar. Lilipat na lang ako, hindi na ako sa pilar. Ganun pala, dahil pala papagawa ng Panginoon. Hindi, dito ka tinawag ng Panginoon. Kung saan ka tinawag, doon ka. Pumirmis ka. Yon ang sabi ng Panginoon. Kung namamasyal ka lang, ay yon. Pero kung tinawag ka ng Panginoon sa isang ministry, sa isang gawain, ay yun ang doon ka maglilingkod. At sino makakagawa ng lahat ng ito? Ano sabi sa verse 1 ulit? Balikan natin yung verse 1. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Magpakalakas ka lamang. Magagawa natin itong lahat ng itong sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Magpakalakas ka sa biyaya ni Kristo Jesus. Bakit? Bakit tayo magpapakalakas? Dahil pag malakas tayo, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who give me strength. Kung malakas tayo sa biyaya ng Panginoon, magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpapalakas sa atin. Hindi dahil sa ating kakayahan, kung hindi dahil sa biyaya at kalakasang bigay ni Kristo sa atin. Wala pong makakapaglingkod sa Panginoon sa kanyang sariling kakayahan. Mabibigo. Pero kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, sa kalakasang bigay ng ating Panginoong Jesucristo, doon lang natin mapapatibay ang ating paglilingkod at doon lamang natin may isagawa kung ano ang pinagagawa ng Panginoon, kung ano ang layunin ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? We can do all things through Christ who gives us strength. Tayo po'y manalangin, Ama naming nasa langit. Diyos ka na makapangyarihan sa lahat. Siyang tunay na nagbibigay ng kalakasan, siyang tunay na nagbibigay ng kakayahan, siyang pinagmumulan ng lahat ng aming mga katiyagaan, ng lahat ng aming mga pagtitiis upang kami po ay maging karapat-dapat na tawagin mong mga lingkod. Isang karangalan na po sa amin, isang pribilehyo na ikaw, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay mapaglingkuran namin sa kakayahang bigay mo sa amin. Hindi po sa aming sariling kakayahan, sapagkat lahat pong sa sarili namin ay mawawalan ng kabuluhan. Ang nagmula lamang po sa iyo, ang magkakaroon ng kahalagahan, upang ikaw, Panginoon Diyos, ay aming maparangalan, upang ikaw ay aming maluwalhati sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Patuloy kang mapaglingkuran sa patnubay na yung Banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon.